So ulitin ko po, year 1996, nabago po ang takbo ng buhay ko dahil po nag-sales lady po ako dito sa Kuwait Tower. Dito ko na rin po nakilala si Baba. Yan po yung angel na binigay sa akin ni Lord. Siya po ang magpapabago ng buhay ko. Ginamit po siyang instrument ni Lord to change my life. Hindi lang po sa akin, kundi po sa buong pamilya ko. Thank you, Lord. Naging angel po siya sa lahat. Lahat. So, ang buhay ko po with him, parang fairy tale. Parang fairy tale niya na, alam niyo naman yung mga taga-probinsya, parang pag yung mga naririnig ng mga kwento-kwento or yung mga fairy tale, parang ang sarap sa kanila na parang ngayon na ano nila na nangyayari sa buhay nila. My life with Baba is parang ano talaga, almost perfect na. Mga out of 10 siguro nagre-range siya ng 8, ganyan. Hindi naman po talaga tayo lahat magiging perfect eh. So in 1996 po, nag-start kami ni Baba, na-met ko pa siya ng 1996, and then February 1997 naging kami po dahil po lagi po siyang maraming tinutulong sa akin, sa aking mga anak. So naging mag-asawa kami, and then na-bless po kami ng 5 anak na lalaki again. So yung 3 lalaki, anak ko sa Philippines po, naging 8 lalaki. Sa kahabol po na magkaroon ng anak na babae, dumami. Yan po, mentors, ang kwento ng buhay ko with Baba. So, 1997, naging kami until 2014, February. Next slide, ma'am, please. 2014, February, na-diagnose po ako having a breast cancer. Siyempre po, shock kami ni Baba. Nag-umpisa lang naman, wala pong symptoms kasi. Naliligo lang din naman ako that one. Nung isang araw na yun na bigla pong may nakapa ako sa right breast ko po na parang mayroon pong hole doon na hindi po siya nagalaw. Hindi siya nalipat. Kaya sabi ko, ano kaya ito? So nagpa-check po ako, yun nga po na diagnose po na breast cancer stage 3. Si Baba po ang medyo hirap maka-move on. Kinailangan ko pa po siyang idala sa doctors para po mayroon mag-counsel sa kanya dahil hindi niya po sana matanggap. Yung acceptance po kasi doon ang mahirap eh. Kahit ako po napa-question po ako noon kay Lord. Ayaw ko lang pong maging ipokrita na hindi ko po ba siya pwedeng questionin na bakit ako, Lord? Napakabuti ko po naman sanang tao at alam ko naman po na wala akong inapakan or wala po akong mga taong yung parang anong tawag natin dito, yung parang mga ano po, yung mga naisahan, ganyan. Ang lagi lang po naman akong nasa tama, pero kagaya nga po talaga ng sinasabi, everything happens for a reason. So, sa madaling salita po, inaoperahan po ako ng March. February siya na-detect, and then March po naoperahan po ako. And then nag-undergo po ako ng chemotherapy. Ito po yung mga schedules ko. And ang first chemo ko is, bali magiging 8 cycles po siya, which is yung AC na tinatawag, adriamycin, cyclophosphamide. 8 cycles po yun, yung AC, yung kulay pula. So, napakatapang po nun. The first time na receive ko po yung first cycle, parang hindi ko po siya kaya. Tsaka, ang hirap po na hindi ko malaman kung ano talaga yung side effect sa akin. Nakadagdag na rin po siguro yung worry ko na paano kaya ang mga anak ko pag mawala ako, ganyan. Parang naanuhan po ako ng loob.
parang in denial pa po ako na kahit kinemo na ako, parang in denial ako. Hindi pwedeng maging ako. Bakit ako? Yung ganon. So, yun pala yung siguro nakakadagdag pa din sa akin kung bakit ang hirap ng pinagdaanan ko for the first chemo. Until one day po, mayroon pong may utang sa akin before na parang pinadala ni God sa akin para i-introduce si Amazing Barley. Binigyan niya po ako ng napakarami po noon kasi medyo malaki po yung utang niya sa akin. Siguro po nag-worry siya na baka hindi niya ako mabayaran tapos mawawala na ako sa mundo, baka dala-dala niya yun. Parang gano'n siguro. Pero actually natuwa ako na that time, may nakapagbigay talaga sa akin ng barley kasi yun po, ininom ko siya talaga kaagad kasi one of my friends, sinabi niya sa akin na kung dahil nagkikemo ko, nalaman ko ganito ganyan, mag-barley ka. So doon, na ano ko na, tama, may binigay pala sa akin barley. Nag-barley pa ako ng nag-barley. And then nung second chemo ko po, which is after 3 weeks, every 3 weeks po kasi yung 8 cycles na yun eh. Yung second chemo ko po, parang ang gaan-gaan na po ng pakiramdam ko. Yung hindi ko na po na-experience yung first time na na-chemo ako, yung nahihilo ako, kailangan mayroong umaalalay sa akin para magbanyo, ganyan. And then, pag madaling araw, parang umiikot ang mundo ko. Yung mga ganon, hindi ko na po siya na-experience ng second chemo ko po kasi nakapag-take na po ako ng barley. Ang laki po talaga ng naitulong. Ang laki. Hindi ko siya sukat akalain. So, napakalaki po talaga ng ambag ni Barley sa pagkikemo ko. Naniniwala po ako na yung tao na yun ay pinadala sa akin ni God. Dahil po sa gusto niya rin po sigurong maniwala pa rin ako sa kanya na may reason ang lahat kung bakit nagkaroon ako ng cancer. So, ngayon ko po na ito nga pala talaga yun. Kailangan kong pagdaanan ng lahat ng ito para po mayroon akong maikikwento. Mayroon akong maititestify about Barley. Ito po yung reason, ito po yung dahilan, yun ang purpose ni God para sa akin, para sa ating lahat. Kaya po ako ngayon nandito rin para po ma-share ko sa inyo. Yun pong mga hindi pa po nagkaka-cancer, hindi pa po nagkakasakit. Huwag niyo pong hintayin na mapagdaanan niyo po yung mga napagdadaanan ko, napagdaanan namin, na mga nagtitestify. Kasi po nandyan na siya binibigay na ni Lord sa inyo. So then, doon sa 8 cycles ko po, bago po matapos yung 8 cycles, which is 6 months po yun kasi every 3 weeks, mayroon pa din po akong another chemo na kailangan daw din po talaga yun kasi para doon po sa gamot ko, sa chemo ko, parang depensa din. Kasi po lahat ng, pag nagkikemo ka, lahat po ng cells, papatayin. Yung good cells mo, yung bad cells mo, lahat po, lahat. Alam naman po natin lahat na ang katawan po natin binubuo ng mga cells. Good cells and bad cells. Ang tao pala po kaya po nagkakaroon ng mga sakit, cancer cells, ganyan. Nananalo po parang mas tumaas yung kanilang mga bad cells, kaya po nagkakaroon tayo ng mga sakit. So, ang talaga ni Barley dyan, pinapalakas po niya tayo para po mas mataas ang ating mga good cells. Kagaya nga niyan po na pag nagkikemo ka, may mga, pag nasa treatment ka, maraming mga nadadamage po. Minsan, ginagamot yung cancer mo, pero mayroon mong mga side effects. Pag nagkikemo po ako noon, marami po akong na-experience na naririnig ko yung mga katabi ko, umiiyak, dasal ng dasal, naghihiyaw. Minsan po may masasalubong ako,
putol ang paa, ganyan. Dahil po may kasama na rin po kasing mga diabetic, ganyan. And then, naapektuhan din po yung kanilang mga buto. Parang nangihina po ako tuwing ako yung mag-ikemo dahil nakikita ko silang lahat. Pero yung naging stronger po yung faith ko kay Lord kasi po naramdaman ko po na through barley na ibinigay niya sa akin, lumakas po talaga ako. Yung mga nararamdaman ng nag-ikemo, hindi ko na po siya nararamdaman. Bali, maliban na lang po dun sa wala po talagang lasa ang mga kinakain. Nawala po lahat ang lasa ng kinakain. Bago po dumating yung second chemo ko, naglagas po lahat yung mga buhok ko, nawala na po yung mga buhok ko. Ang ginawa po ni Baba, si Baba po yung nag-shave. Sinave niya po yung buhok ko, tapos sabi ko, Babang, pangit ko na. Sabi niya, hindi. Maganda ka pa rin. Ganyan. Siya supportive talaga si Babay Mentors. Yun, kasama ko siya sa nagpapalakas sa aking mga pinagdadaanan. Sa iba naman minsan kasi dati hindi ko siya pwedeng i-share na. Hindi mo rin kasi masasabi na lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay mo o masasama ay mayroong mga taong masaya at mayroong mga taong natuwa. Mga ganun. Kaya parang hirap ako noon na i-share na meron akong ganitong sakit. Kaya wala nga rin pa akong mga nakip na mga pictures. Do minsan kasi dati yung mga friends ko, bigla na lang po silang dumarating. Sabi ko, oy, huwag kayong umakyat kaagad. Nahanap ko pa yung cup ko saan ko na ilagay. Kasi talagang gusto kong mag-cup kasi wala akong buhok na natira kasi sinave nga ni Baba. Mga kilay po, yan, matatanggal po lahat yan. Pilik mata, ganyan. Lahat po ng buhok, mawawala. Lalaho. Ang mga kuko, lahat po yan, kung hindi matutungkab, nag-itim po lahat yan. Magiging itim lahat yung mga kuko mo, tapos yung mga dito parang mga naluto, ganyan. Tsaka yung mga paa po para kang laging nakaapak sa baga. Alam mo po yung parang umaapak ka po sa dagat sa buhangin na nandoon po sa kalagitnaan ng 50 degrees. Yung init, yung mga paa mo ganun po parang nailublob po sa buhangin na sobrang init. Yan po yung mga pinagdadaanan ng mga nagkikemo. Gusto ko lang po malaman ninyo na sana po yung mga nakakarinig, huwag mong hintayin na magkaroon ng may cancer sa life ay sa family mo, sa mga relatives mo bago mo po sila ishiran ng barley. Ngayon po dapat po narinig mo ako, nakita mo ako, nag-testify ako ngayon dito para po hindi na mabagdaanan ng kahit sino sa inyo ang mga pinagdadaanan ko. Ang mga pinagdaanan ko. Okay po. And then po, yung Taxol ko, which is after 4 months po nung 8 cycles na yon, 6 pa lang po yung nayayari. So mayroon pa pong 3 cycles. Sinabayan na po siya ng Taxol. Every week po yun. Every week po yung Taxol ko, which is 2 months, 8 cycles po yun. So ibig sabihin po, pag natapat po siya doon sa pang 3rd week ko, doble yung isasaksak nila sa akin. Doble po siya kasi nagkatapat doon sa date na every week kasi doon. So pag naitapat siya doon, dalawa yung isasaksak sa akin. Almost mag-stay ako doon sa hospital ng mga 4-5 hours. Ganyan. Pero salamat sa Diyos kasi parang wala na siya sa akin. Wala na. Parang hindi ko na-immune na ako. Tsaka ang galing talaga pinalakas talaga yung immune system ko ng barley. Wala na pa ako nararamdaman na Yung mga nurses nga, minsan sabi nila, saan ka pupunta? Kasi gumagamit na lang pa ako ng recliner. Dati po, nilalagay nila ako sa bed. Pero okay na ako dito na lang ako. Ipagamit niyo na yung bed sa iba. So, pwede po akong tumatayo anytime. Punta po ako sa banyo, CCR ako, ganyan. Na sila sa akin, sabi ko, okay lang, kaya ko to. So, yun nga po, yun po talaga ang ko na dahil po yan sa barley. And then, after 2 months po yun, so sabay po na natapos ako doon sa aking 8 cycles at saka doon sa 8 cycles ng Taxol, which is every week. Sabay po yun na natapos. And then po, yung mga lymph nodes po na kinuha sa akin dito sa aking axillary, out of 16 nodules po yung kinuha sa akin, nag-positive po yung isa. 1/16 po siya. So, ibig pong sabihin,
panibago po siyang, sorry po, ang lapit ng langit kasi dito sa Europe. Dahil kay IAM, na-experience ko na po lahat talaga itong travel, ganyan. Kwento, mamaya nyo malalaman yan. So, sa ngayon yung mga ano muna natin ang uunahin ko. So, yun nga po yung 16 nodules po na kinuha dito sa aking auxiliary is nag-positive po yung isa, which is kailangan ko pa rin magdadaan sa another chemo po siya na for 1 year. Every 3 weeks po ulit yun. Grabe po, no? Grabe po talaga. Hi, sabi ko, Lord, kailangan ko ba talagang pagdaanan ng lahat ng ito? Sabi ko, ano po ba talaga yung reason? Ano po yung purpose mo? Ganon, dami ko siya. Kinakausap ko siya. Parang yung feeling na, ang sarap-sarap na kinakausap mo siya. Almost, parang yun nga rin kasi yung na bago sa akin na dati nagdadasal ako pero hindi siya madalas, pero nung nagkikemo na ako, siyempre po, lagi ko na po siyang kasama, lagi ko na, parang nandyan lang siya lagi sa tabi ko na lagi ko siyang kinakausap. Yun po, yun din po yung naidulot sa akin ng pagkakaroon ko po ng sakit. Naging mas malapit po ako sa kanya. Yun nga po, nagkaroon ako ulit ng 1 year. Pero bago po nila gagawin yung 1 year na Herceptin po yun Herceptin good for 1 year. Binigyan po ako ng radiation which is 1 month and a half. Bali 30 days po yun Bali 30 days which is wala po kasing weekend kaya naging 1 month and a half. So 30 days. Yung radiation po dito, yung para po dun sa pinagtanggalan po. May mga tattoo po dito ng needle para po dun sa kung saan po dapat umabot yung extent nung ano niya, yung sa kung saan yung irradiation diyan sa'yo. Okay, napagdaanan ko po lahat yan. And then, sa madaling salita po, na radiotherapy ako for 1.5 months, which is 30 days. Natapos ko po lahat yun. Kailangan kong pagdaanan yung radiotherapy na yon dahil those days po na nandoon ako, everyday po yun. Iba-ibang mga Pilipina po yung mga nakakasabay ko. Depende po din kasi sa time nila kung anong oras sila available para nandoon po para magkaroon po ng makapagpa-radiotherapy po. Hindi, nakikita ko po sila. Tinatanong ko sila ganito, ganyan. Nakikita nila akong umiiyak. Ito na naman, naiiyak na naman ako. Uy, sabi nila, kabayan, huwag ka nang umiyak kasi kaya natin itong lahat. Kaya natin ito. Alam niyo po kung bakit ako umiiyak. Hindi po, it was not for myself, pero umiiyak po ako kasi bakit ko kini-question si Lord? Samantalang sila mga katulong sila Ibig sabihin, pag uwi nila, kailangan pa nilang magtrabaho. Doon ko na-realize talaga na, bakit ganun ko na lang questionin si God? Samantalang itong mga kasama ko, mga katulong yan. Yung mga pinagdaanan din nila. Yung ganun, sabi ko, sorry po Lord, kasi naku-question kita. So, doon po nag-start na, wag po talaga natin ko questionan ang mga plano ni God kasi may may purpose May purpose po talaga yung mga nangyayari sa atin. Yun na-realize ko na mas maswerte pa din ako kasi pag uwi ko sa bahay, 2 katulong ko. Sila magtatrabaho pa silang hirap po ng pinagdadaanan nila. Sorry po, mentors. So doon po ako na medyo na kailangan ko talaga palang pagdaanan ng lahat ng ito kasi para mayroon, yun nga po, yung purpose niya para po mayroon akong maikukwento. Mayroon akong mai-inspire na hindi hanggang doon yung buhay. Magtiwala ka lang sa kanya. Nakaplano po ang lahat. Kagaya po niyan, nag-abroad ako. Ang goal ko lang naman para mano ko yung aking mga anak. Mabilhan ko sila ng TV kaysa nakikinood po sila sa kabila, sa kapitbahay. Kasi po alam niyo naman yung buhay doon sa Maynila, squatter area ka lang, katira, ganyan. Hirap na buhay lang. Di ka man lang makabili ng TV para sa mga anak mo. Parang ganun lang po yung nag-start.
yung pagiging OFW ko. So, mentors, natapos ko din po yung aking hair shifting for a year. And then, mga September 2015 siguro yun, natapos ko na siya. So, graduate na ako. O, di ba? Natapos ko lahat yun, ang dami-dami. At sa tulong ni God at ng aking barley. Yan. Kaya hanggang ngayon nagbabarley ako. Talaga araw-araw kailangan yan. Dala-dala ko pa rin dito o nag-travel din siya. So, 2015, nag-graduate na ako. And then, mentors, please next. Yan. Yung aking buhok na tumubo na ulit. Ito mentor, yung nakabag ako ng red. Yan, okay na yan. Natapos na ako, nakagraduate na, tumubo na ulit ang aking buhok. And then, good thing po kasi nung nalaman po ng aking mga in-laws, yung sa asawa po sa kapatid po ng asawa ko, medyo naging mas malapit na sila sa akin. Lagi po silang pumapasyal sa bahay. Ganyan, lagi po nila ako binibigyan ng regalo. Dati, hindi naman po ba ganun. Parang good thing talaga na yun yung parang ipagpapasalamat ko rin kay Lord na dahil po nagkaroon ako ng cancer, naging close po yung mga anak ko sa mga auntie nila, uncle nila. Alam niyo naman po kasi na pag Filipina ka dito sa Kuwait, minsan may mga discrimination, ganyan. Kailangan asawa pa rin nila, Kuwaiti, ganyan, Kuwaitiya. So, pagpasalamat ko pa rin pala na ganun ang nangyari kasi naging close ako sa kanila. Ito pong mga organizations na po ito, mga leaders, while nagkaroon po ako ng sakit, wala po nakakaalam sa kanila na nagkaroon ako. Uma-attend pa rin po ako ng mga meeting diyan sa mga embassy, ganyan. Kasi po nandito po ako sa, president po ako dati ng IWOC, Ilocano Women's Organization in Kuwait, sa aking mga ka-Ilocanohan, iba't ibang panig ng mundo. Ayan po ako na laging handang tumulong. Yan, nagcha-charity kami. Iba-ibang nagre-reach out po kami sa mga iba-ibang lugar, kahit po sa Philippines, yung mga tinutulungan po namin, ganyan, yan yung mga leaders po ng PhilCom, Philippine Community dito sa Kuwait. Yan po ang ating ambagan yan. So, next comments. Yan. Nung natapos naman ako at naging maayos na ang lahat, nagbibisita kami ng mga organization, bisibisita. Binibigyan ko po sila ng ini-inspire ko po yung mga cancer patients na kung kinaya ko po, ay kakayanin din ninyo, ganyan. Parang pinapalakas ko po yung mga loob nila. Sa kabibisita-bisita, at least man lang po sana may ma-inspire ako sa kanila, ganyan. Yan po yung mga ginagawa ko ng araw. Hindi naman po kailangan na mag-charity ka, kailangan lagi kang may nilalabas. Hindi naman po. Pwede naman po nagagawa ka ng good deeds. Magbisita ka lang po sa mga may sakit, bibigyan mo pa sila ng mga inspiring words, mga na kaya nilang lahat yan, ganyan. Kapit lang sila kay Lord. Ganyan po. Yan po yung ginagawa ko. Yan po yung mga hindi nawawala sa mga activities ko. Do working pa rin naman po ako, Ministry of Health po employee ko. Doon po ako sa hostel ng mga nurses. Yan. Next comments. Yan. May date ba yan? 2016 yata yan eh. O yan, mentors, di ba? Parang walang pinagdaanan. Parang di mo makitaan ng halos mamatay na. Tumubo na ulit yung buhok. Tapos, yan, gumanda na ulit. Yan, bumalik. Alindog. Tuwang-tuwa ako sa picture ko na yan, Mens, kasi, ayun nga, parang papakita dyan na, hindi ka mananalo sa akin eh. Yung mga ganon po, mentors. Yung parang wagi
ngiting-wagi talaga. So, 2016 po yata yan eh. Next comment. Next comment. Mentor, doon po tayo sa sa isa kanina. Balik po tayo sa isa, Ments. Yung ang lahat po ng pinagdadaanan, yan. Ang pagsubok po ay pagsubok lang. Ang pagsubok po ay ang siyang magpapatatag sa atin upang subukin ang ating pananampalataya. Hindi para huminto, manghina at mawalan ng pag-asa, kundi para lalo tayong magtiwala sa Diyos. Amen. Next comments. Paano po na-intro sa akin si Barley? Next comments. Yan. Paano po ba nag-umpisa si Barley sa akin? Ito po sa ang ating mentor Dadel, yung ating pong founder ng balik po muna tayo dito sa isang slides kanina. Please po. Yung ating mentor Dadel. Yan po. Yan po si ating mentor Dadel. Kilala na po siya ng lahat, ang ating Dragon Team founder. Yan. Yan po yung kasama ko. Siya po yung nakapag-introduce sa akin ng ating Barley. Sabi niya po, Madam, bali ano yan September 2016. Sabi niya, Madam, kailangan mo talagang maggamit ng Barley kasi nga nanggaling ka sa pagkikemo and then kailangan mo pong ma-detox. Yung ganon. Wala pa po siya noon introduce sa akin, kundi yun lang pong benefits ng Barley. Barley lang din ng mga time na yun yung mga products natin, mentors. So, yung pagkasabi niya po ng ganon, sige, ito-try ko, sabi ko, kasi actually nakatry naman ako before ng gamit ng Barley. So far maganda naman po talaga ang epekto sa akin. So doon po nag-start yung pagkakaroon po natin ng Barley. Nag-avail po ako yan. Next comments. Yan po ang ating mentor Dadel before at saka ako. Yan po mga mukhang wala pa po kaming pera dati kasi wala naman po talagang natitira sa mga sahod natin. Kahit po nurse, mentor Dadel, alam naman po nating lahat, wag lang po tayo maging ipokrito na mayroon po tayong naiipon. Naiubos naman po lahat ng mga sahod dati, lalo naman po kung mayroon kayong mga pinag-aaral sa Pilipinas. Kahit po sabihin po nating ang sweldo ng nurse dito sa Kuwait, medyo okay na, pero wala ka pa rin talaga po talagang maiipon. So doon po parang minsan kasi dati nag-iisip kami ni Mentor Dadel ng ibang source of income. Parang narinig siya ni Lord na itong dalawa na to nagbabalak, nag-iisip ng kung mga ano-ano na para lang magkaroon ng source of income kasi ang mga sahod nga po kulang-kulang din. Kagaya ko po kasi nga po nung nagpapakemo pa ako, mabanggit ko lang na kahit 5 dinar na lang or 10 dinar na lang po yung laman ng wallet ko. Pag po may mga nakikita kong katulong na wala, tinatanong ko po sila, meron pa ba kayong driver na magsusundo sa'yo? Sabi niya po, wala, nagbabas lang ako. Binibigyan ko po siya kahit magkano lang natitira sa wallet ko, ganyan. Parang nakita ni Lord na ganun ako. At yung desire ni Mentor Dadel na magkaroon kami ng source of income na iba para lang masustain yung mga Though, kagaya ng sinabi ko, sapat lang yung kita ng nurse para sa kanyang pamilya. Wala pong sobra Hindi po siya makabili ng mga kung anong mga kailangan niya kasi meron po siyang may anak na pinag-aaral, ganyan. So parang narinig niya talaga na kaya yun po ang parang umpisa ng pagkakaroon po natin ng IBC sa Kuwait. Ito pong kuha na to, nandoon po kami sa office ni Press. Kasi nga po, para po mag-contract signing na kami. Nung na-introduce sa akin ni Dadil yung Amazing Barley, wala po siyang sinasabi about po sa mga kumplan.
Yung benefits lang po talaga. Sorry po. Yan. Lapit ng langit. So, benefits lang po talaga ng barley. And mayroon pong time na in-explain po sa akin ni Mentor Rose, yung atin pong Mother Empire. Siya po yung nag-introduce sa akin ng kung paano po yung mga kitaan, ganyan-ganyan. Kasi bago pa lang tayo noon dito sa company, may nabanggit siya na yung mga Just For You. Parang doon po yung pumasok yung Just For You sa akin, yung mga gold na may Just For You, yung platinum na may Just For You. Kaya nung umuwi po ako sa Pilipinas, parang gusto ko po siyang maging yung iniisip ko kasi yung magiging profit ko po doon, which is dahil doon sa platinum ang tinarget ko, parang 152 po yung magiging kita ko doon. Tapos inano-ano ko na po kung magkano ang ilang boxes yung mabibili ko doon sa kita ko na 152. Marami po ako mabibigyang mga cancer patients. Binibigay ko lang po siya kasi ng free. Yung ano ko po siya, yung pinang membership ko po dati, which is 700 KD. Yung mga products po nun, hindi lang po ako ang gumamit. Pinamigay ko po yung iba. Tinulungan ko po yung mga iba. So hanggang ngayon po yung mga gumamit po nun, no, until now po may mga makikita ko na lang na mga messages na okay na sila, nasa Pinas na sila. Nakikita ko na lang sa PM ko, mga nila, messenger ko na may mga message sila na nagpapasalamat sila with their family na okay na sila dahil sa mga tulong-tulong ko before, ganyan. Hindi ko po sila binitawan. Parang ito po talaga yung purpose ni God. So, doon sa 152 na inano ko, tapos sinabi na lang din po ni Mentor Dadil na, Madam, mag-IBC ka na lang po. Wala po akong idea about that kasi kalooban ng Diyos. Parang sabi niya siguro, hindi pwedeng hanggang dyan ka na lang. Kailangan mas marami ka pang matulungan. Yung willingness mo to help, yung 152 mo, pwede namang gawin nating milyon. Yung kikitain mong 152, pwede pong gagawin nating milyon, sabi siguro ni Lord sa akin. So, ang nangyari po naging IBC owner po tayo. Madali lang naman po nung mga time na yon kasi pagkalooban po ng Diyos talaga may paraan. Yan po si Pres. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa ating mga BODs. Yan po si Pres AM, wala po dyan si VPI ka, pero maraming salamat po sa kanila, mga BODs natin. Ang atin pong GM, Ana Maniego. Andyan din po sa ating picture si Mentor Rex. Siya po kasi yung nag-assist sa amin para maka-schedule kami ng meeting with press, diyan po contract signing, at si Mentor Marlon. Mga payat pa po kami noon pero pagka po pala lumalaki na yung kita mo, lumalaki rin po yung katawan. Di ba, mentors? Kaya ngayon medyo lumaki na rin talaga yung mga katawan namin. Itong aking anak nandito sa likod ni Mentor Rex before, napaka-nega niya. Nung sinabi ko sa kanya, anak, luwas tayo kasi meron tayong pupuntahan, meron tayong papasukin, may gagawin tayong negosyo. Sabi niya, mama, pinag-iisipan mo ba yung ginagawa mo? Napaka-negative niya po talaga. Hindi ko po siya makuhaan before ng suporta. Kasi katatapos lang din po talaga noon ng mga time na yun na yung mga tungkol po sa mga scam. Goldex at kung ano-ano pang mga scam na yan. Pero ang pinag-anuhan ko na lang po talaga, excuse me po. Ang pinanghawakan ko na lang po talaga kasi is yung the day before na lumuwas po kami ng Maynila, yung apo ko po kasi nagsabi siya na, Mamita, pa-help ako kasi merong memorize yung aking teacher ng religion. Yun nga po yung ating Jeremiah 29:11, which is, for I know the plans I have for you. Lagi na po nating nakikita yan. Nakita ko po yun doon sa nung nag-explain po sa akin ni Mentor Rose yung mga kitaan. Nakita ko po yun sa manual niya.
parang kinilibutan po ako na, aba, sign ba ito talaga na kailangan ko na talagang ito na yung matagal kong hinihintay. So parang doon po nakilabutan ako, and then yun nga, bigla-bigla sinabihan ko si mentor niya na, o sige na, luwas tayo kasi may papasukan tayo. So madaling salita po, ito na po yung nag-contract signing po, and then naging official po tayong IBC owner February 2017. Yan. February 2017 po. Next comment, please. Yan. Nung naging na po tayo, so dumami po tayo ng dumami. Sa una, siyempre, bagong pasok lang po yung negosyo, yung barley dito sa Kuwait, and then po ini-intro pa lang namin po siya sa market, sa mga tao. Wala pa po kami noon mga masasabing mga testimonies. Wala pa po kaming mga testimony from us. Ganun, parang mahirap pa po nung una, pero dahil po kagustuhan talaga ni Lord na ito ang mangyari, dumami na rin po yung tao. 2017, 2018, 19, yan. Hanggang naging 2020, bago po mag-lockdown, ang hirap po ng pagpapa-approve po talaga. Napaka-stricto po dito sa Kuwait. Meticulous sila sa mga ganito, lalo na sa food supplement. Happy po na malaman niyo po na, ma-share ko po sa inyo na sa dami po ng mga barley na pinapa-approvean po sa ministry, bukod tangi po si Amazing Barley, ang ating Amazing Pure Organic Barley. Bukod tangi po siya na nabigyan po ng certificate na approvean ng ministry, which is March 20, 2020, yung pagka-approve po niya. Tamang-tama po na lockdown, wala na pong mga flights. Ang galing po, di ba? Ibig ko pong sabihin kasi, kung na-approvean na siya, pwede po siyang ipa-air cargo, or pwede na po siya talagang mag-import tayo ng bulky during pandemic, na kasi yung means ng pagpapadala po natin before dito sa Kuwait is yung through tao-tao lang before, yung o kaya mga DHL lang, ganyan. Malaki po yung nawala nung lockdown kasi wala pong mga flights. So timing lang talaga na ang galing ng plano ni Lord na bigla niyang na-approve na yung pwede nang magpa-import bulky. Di ba? Parang talaga siya, naka-plan siya talaga na kahit lockdown, walang mga flights, pwede na nating import si barley na hindi na maka-question sa custom kasi wala na rin mga kailangan talaga natin, kalooban ng Diyos, ito po yon. Kaya 2020, habang patuloy po tayo sa pagpaparami ng masisiran, ganyan, nagkaroon po ng isang staff si Mentor Rose. Ito po siya si Mentor Rose, ang ating pong Empire 001. Mayroon pong staff na nagkaroon po ng brain tumor. Yan po siya, si Amelia. Si Amelia po is na-confine po siya September 30, 2019 sa ICU. Nandun na po siya. Minsan hindi po niya makilala yung iba na bumibisita sa kanya kasi po yung tumor niya is ganun na po, medyo malala na. Until one day, may nagsabi po sa akin na nurse ko, since nag-work naman ba ako with the nurses, sabi po ng isang nurse ko na, Madam, yun pong pasyente po ninyo na may brain tumor po. Yung naka-assign po sa kanya na surgeon, hindi po siya masyadong expert, hindi po siya bihasa. So parang nakakagulat naman yung balita na ganyan. So sinabi ko naman kay Mentor Rose na si Amelia daw yung naka-assign sa kanya na doctor is hindi masyadong expert.
either lontang gulay daw po siya pagkatapos yung ano, or hindi. Kung minsan naman daw hindi na po talaga siya magigising or makukoma siya, ganyan. Sinabi ko kay Mentor Rose, parang ito naman si Mentor Rose, sinabi rin niya talaga sa amo niya na hindi pwedeng paoperahan si Amelia. Pero sinabi ko na lang din kay Mentor Rose na sabihin na lang natin na hindi pumayag yung kanyang pamilya. Ganyan. So, ang sa madaling salita po, hindi po siya naoperahan. Ang ginawa na lang po namin, si Mentor Rose, nandiyan siya, lagi pong sinusuplayan ng barley. Sinusuplayan po ni Mentor Rose ng barley, which is 3 sachets po every timpla niya po, 3 times a day. Kahit wala na po siyang halos kinakain, basta lang po yung barley. Mayroon siyang inaanuhan namin, sinusuportahan. So, bali 9 sachet po yung nagagamit niya for the whole day. Ganyan, almost 1 box. Hanggang mga ilang araw yon, na CT scan siya, nagulat din yung mga doktor na yung tumor niya is nagsishrink ba, parang lumiit sa size niya nung unang CT scan siya. So sinabi na rin nga ng doktor na okay, wag na nating operahan kasi may pagbabago within 2 weeks. Tapos ganyan na naman po ang nangyari. Hanggang sige lang siya ng inom. Nagtiwala lang po talaga kay Barley at kay God. Dami po namin nagdadasal sa kanya na sana masurvivean niya through Barley, ganyan, at saka sa tulong ni Lord, ganyan. And then, hanggang maging 1 month po siya doon, September 30. October 30 po, ma-discharge na po siya. Yung last po kasi na CT scan niya, wala na po yung brain tumor sa ulo niya. Tingnan niyo po, talaga gumalaw ni Lord. Kung wala po yung nurse ko na nagsabi sa akin na yung naka-assign po sa kanya na doctor, surgeon is hindi po siya masyadong bihasa, hindi po ko sana naisabi din kila Mentor Rose na iano natin yung kanyang opera kasi ganito nga. Parang gumalaw si Lord ba? Parang nakaka-overwhelm na. Parang hindi mo maisip na kung wala siya, kung hindi siya nandyan palagi sa amin. Or sana naoperahan din itong si Amelia at kagaya po ng sinabi rin nung nurse na yung mga na-opera nung doktor na yan minsan hindi po maganda yung resulta, ganyan. So parang nag-ano talaga kami na ang laki talaga ng tulong ni Amazing Barley. Bali, nagtiwala lang po siya. Kaya yun pong, hindi lang po kasi ito yung first time na may nangyaring ganito. May mga testimony na rin po talaga na may mga brain tumor yung kapatid nila, tapos hindi po nila pinaopera. Doon po ako humugot na yun na lang ang gagawin namin nila Mentor Rose. Wag natin ipa-opera, painumin lang natin ng barley. Ito nga po result niya, okay na po siya. Nagtatrabaho na siya almost 2 years na po ngayon. September, October, ganyan. So, ang laki po talaga ng tulong ni Barley sa kanya. Hindi na po siya naoperahan. Nawala po yung tumor niya and tuloy-tuloy po yung pasasalamat niya sa amin. Nandyan lang po siya, nag-work siya. Thank you, Lord. Talaga, napaka-amazing ng product na binigay mo sa amin. Thank you. Marami pa po. Pag yun po isa-isahin natin, hindi po tayo dito matatapos ng 2 araw. Di ba, mentors? So, yun lang po yung napili kong and then, para lang po ma-share ko sa inyo na tumulong ka ng tumulong, abot ng iyong makakaya. Si Lord na lang ang magbi-bless sa'yo. Tingnan nyo naman po kami nila Mentor Rose. Binibless din po sila. Dahil mahilig po sila mag-share ng mga blessings. Ako din po, ayan, naniniwala po ako na share lang po ako ng blessings kasi binibigay ni Lord yan, hindi naman po para sa akin, kundi para i-share sa ibang tao. Di po ba? Next comments. Ayan. Yan po yung aking husband, si Baba. Yan po ang ating totoong IBC owner, naka-care off lang po
bali ginagamit natin ang kanyang pangalan sa company, pero owned naman din po talaga namin ni Mentor Nair, which is yung anak ko nga dati talaga na negative. Siya na po ngayon talaga yung super aggressive para i-share yung benefits ng barley. Kasi alam na niya yung effectiveness ng product natin. Si Baba po is, andyan po siya nakikigulo. Nung po yan yung kuha na yan is nung first yata na na import namin na bulky siya. Dahil sa DHL po kami nagpapadala before ng dahil lockdown nga, through DHL po kami, puro powder lang po yung pwedeng ipadala. Bawal naman po kasi talaga that time ng ng mga capsules. Pagka ganyan po kasi yung food supplement, medyo stricto din po talaga sila dito sa Middle East. And then po, nung dumating po yan, nandyan po siya, nakikiagaw. Masaya po dyan hindi lang po kasi, wala po kasi akong nung mga pictures ng mga leaders. Nagpuntahan po yung mga leaders. Ang kakagulo po kami dyan. Si Baba nakikiagaw po kasi using na din po siya ng barley. Dahil marami po talagang binago si barley sa life ni Baba. Tsaka noong wala pa po kasi siyang barley, marami naman po siyang maintenance. Nung hindi pa po kami gumagamit ng barley, marami siyang kinukuha na maintenance sa hospital kasi meron na rin po siyang mataas na rin po yung kanyang high blood, yung blood pressure niya, yung kanyang cholesterol, yung kanyang sugar. Halos nandiyan naman na po lahat yung mga sa kanya. So kahit gumagamit pa siya days ng mga maintenance, nandoon pa rin naman po yung sakit niya. Minsan hindi mo maanuhan yung pagtaas ng BP niya. Di ma-avoid, lalo na pag may mga nagagalit siya sa mga anak niya. Alam niyo naman po, sabi ko na nga po na ang aking mga anak ay mga lalaki. Pag nagagalit po siya, minsan umaatak na lang po yung pagtaas ng BP niya, bigla na lang po siyang nahihimatay, kinukuha po siya ng ambulance, ganyan. Pero ang laking tulong po talaga na nag-barley capsule siya nung ko sa kanya, nagkaroon na ng sa atin, ganito, i-try mo Baba. Ayaw ko yan, ganyan siya. Tapos sabi ko, sige try mo, dami ng mga Pilipino kumukuha tingnan mo yung mga Pilipino. Madami pa akong inaano sa kanya para lang siya mahikayat na uminom. So trinay po niya, and then yun nga, nakita niya po na ang laki ng pagbabago sa kanya. Normal na po yung kanyang blood pressure, yung kanyang mga cholesterol, ganyan. Hindi na po niya nagagamit yung mga meds na binibigay sa ospital, naiipon na lang niya doon. Hindi na po niya ginagalaw. Bali, nag-maintain na lang po talaga siya ng barley capsule. 6 capsules po a day. Minsan po, umiinom na siya ng mga 6 o'clock in the morning or 5 o'clock bago siya mag-ikot-ikot doon po sa bahay namin sa likod. Ang mga maka 10 times siyang mag-ikot-ikot doon. Parang pinaka-exercise niya na saka lang po siya magkakape. Yun po, napansin na rin po namin na yung kanyang mga eczema. Sakit naman po talaga yun ng mga Kuwaiti. May mga eczema po sila, may mga kati-kati po sila dito sa katawan, lalo na po dito sa bandang paa. Minsan po kasi dati, pag nakakakain po siya ng mga hipon, lobster, mga ganyan, tsaka mga crabs, nangangate hanggang paduduguin niya yun Hindi siya masatisfy sa pagkakamot hanggat hindi niya mapadugo. Yun po, nawala na po yung mga ganun niya, yung eczema niya, ang kintab na po ng pinanggalingan. Samantalang how many years po yun na nandoon sa kanya since siguro inborn na yan na meron na siyang eczema Pero ang ganda po talaga ng pinanggalingan na ngayon ng dahil sa effect ng barley capsule niya, ang kintab na po talaga ng pinanggalingan ng eczema niya. And then po nagkaroon po kasi siya dati ng frozen shoulder, hindi niya po may akyat yung kanyang kaliwang kamay. Lagi po siya pag nagde-drive, sinasampay po niya doon sa may bintana ng sasakyan kasi hindi niya po nagalaw. Kaya isang kamay niya lang dati yung halos ginagamit niya sa pagmamaneho. Pero yun po, pati po yun nawala. Kasi ilang beses kong dinadala sa Al-Rasi, doon po ang trabaho ni Mentor Dadel. Para lang po sana mapagaling yung kanyang frozen shoulder. Wala naman po kasing epekto yung mga
tinuturok sa kanya. Maalis lang naman po yung kirot, pero after few days, babalik naman po uli yun. Salamat sa Diyos, yun lang pong barley capsule ang nakawala. Yun lang po yung bali nakagamot sa kanya. Si Baba po is, ano na siya, 59 years old, pero pag makita niyo po siya sa personal, dahil po sa kagagamit niya ng barley, parang bumabalik po yung kanyang youthfulness, yung parang bumabata na ulit po siya. Oo, promise. Laki po ng pagbabago sa kanya at naging firm po siya, yung parang lagi na po siyang active. Hindi kagaya dati na parang lazy siya, lagi nakaupo, lagi ng ano, tapos pag niyaya mo somewhere, sabi, pagod, ganyan. Pero ngayon po, isang yaya mo lang po, yala, nandun na, nagpapaandar na po yan siya ng sasakyan. Yan pong malaking ano ng effect ng barley sa kay Baba. So, user po talaga na siya until now. Tuwang-tuwa po siya. Minsan may mga nakakausap siya, sinishare niya din po. At yun din po na ano namin ngayon na yung mga asawa ng mga Filipina na mga Kuwaitis, mga user na din po sila ngayon kasi nakikita po nila yung effectiveness ng product. Tapos yun pong mga asawa, syempre may mga kapatid, sinishare na rin po, kaya dumadami na rin po dito sa Middle East yung ating mga Arab users at saka mga sharers. Yan po. Next moments. Happy po talaga ako sa mga pagbabago na nakamit ni Baba sa ating barley capsule. O ayan. O diba? Mentors, wala naman po akong ginawa dyan kundi share lang po. Share yung benefits ng product. Lahat po halos ng mga makasalubong ko, kahit po mga katulong, inaalok ko. And then po, naano ko na lang na malayan ko na lang isang araw na car achiever na pala ako. Habang sinishare mo po yung blessings, yung benefits po ng ating mga products, nakikita po yan ni Lord. Nakikita niya po, maniwala ka. Kahit hindi mo po ina-expect, kahit po ano, na ang lahat ng mga ginagawa mo, kahit po wala kang inaantay na kapalit, nakikita niya po yan lahat. Ibibigay niya po yung nararapat na kapalit para sa iyo. Yung premyo mo, dahil ang binigay niyang lunas para sa sakit ng ibang tao, na i-share mo, nagampanan mo kung ano yung mga gusto niyang gawin sa buhay mo. Kung sinabi niya sa'yo, ito, i-share mo. Ginawa mo, ito, yan po yung premyo. Di po ba? Napakagaling. Wala ka naman lang gagawin kundi mag-share. Di ba po nakakatuwa? Dati parang hindi ko naman naiisip na magkakaroon ako ng ganyang car. So, kasi doon sa probinsya, sasakay ka lang naman doon sa Kalabaw para pupunta sa bukid, di po ba? Hindi pa ako nahihiya na sasabihin kung saan ako nanggaling kasi ito ako eh. Ito ako. Mas masaya ako na i-share ko kung saan ako nanggaling. Kahit hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral, high school lang po ako. Pero yung pong nagawa ko sa buhay ng ibang mga tao, pagyayabang ko po, marami po akong mga natutulungan na naisalba po yung kanilang mga buhay. Kung dati po, hinihingian ako ng mga pampalibing, ngayon hinihingian nila ako ng barley para meron po akong mga may sasalbang buhay. Thank you, Lord, for that. Gamitin mo lang po ako ng gamitin, Lord. Nandito lang po ako. Lahat po ng kagustuhan mo, gagawin ko. Ito po yung kabayaran ng aking second life. Kung ano man pong pagtulong ang ginagawa ko noon, halos doblehin ko, triplehin ko. Kung noong araw, hinihingian ako ng pampalibing ng tao, pero ngayon, hinihingian na po ako para may salba po yung kanilang mga buhay through barley. Thank you for that, Lord. At sana po lahat ng mga nakikinig, mga nanonood, hindi po aksidente na nandito ko ngayon. Hindi po ako madalas naimbitahan. Through this is my third time around na natatouch pa rin ako, yung parang nagiging emotional pa rin ako na parang
feel ko the presence of the Lord na nandito siya sa akin to share. Sana po nararamdaman niyo ang kanyang presensya. Hindi po ako ito. Siya po ito. Siya po ito. Gusto niyang mabago ang mabuhay niyo. Huwag niyo pong hintayin na magkaroon ng may sakit sa pamilya niyo bago niyo po maramdaman ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang gustong iparating sa inyo. Huwag niyo pong hintayin ang pagdaanan nila or ninyo ang mga pinagdaanan ko. Next po, Ments. Sorry po, mentors. Yan po yung nakaraang event po natin sa ating mentors. Tingnan niyo po, yan ang ating pong Elite Executive Night. Yan, mayroon po ako, naka-reach na po ako ng 1 million and belong na po ako sa Millionaire Circles. So, wala naman po talaga akong ginagawa kundi i-share. Actually, medyo maliit pa nga yan eh. Kung isasama mo po dyan yung mga kita ko po sa retailing, mahilig po kasi ako sa retailing eh. Kung saan-saang lugar yung pinapadalhan ko, siguro, ang laki na nun talaga, mentors, yung sa retailing lang. Dito kasi, na-reach ko yung 1 million na yan. Almost po kasi yung mga sumasali sa akin is may mga pera na sila, hindi na halos din nila talaga ginagawa yung networking. Pero, dahil po sa sipag ko rin naman po talaga na i-share, na-reach ko po yung Millionaire Circle. Salamat po sa Diyos. Ibig po sabihin, hindi po dahil kumita ako dyan ng 1 million, kundi po yung vision na kaya ako kumita ng ganyan kasi sa dami ko po nang nashiran ng benefits ng ating products, ng ating pong I am worldwide company po. Maraming salamat sa napaka-generous po nating mga BODs. May-ari po ng I am worldwide. Dahil po dyan, mas marami po tayong mga matutulungan. At ang gusto lang din talaga nila sa atin ay maibigay yung mga dapat na para sa atin. Maswerte po tayo dahil nandito po tayo sa tamang company. Next po, Ments. Yan. Yan po yung ating event noong March 2021. And nung event po natin nitong Ignite na nakaraan. And then, yan po, March 2021 to May 2021, top 2 po ako sa Team Focus. Yan. O, diba? Sabi ko na nga sa inyo, maniwala kayo na bakit ako naging top 2? Siyempre, marami ako na-sharean. Marami akong na-inspire, maraming gumamit ng barley, maraming naligtas na buhay, marami tayong na-help para po ma-prevent po din sa mga sakit nila. Kahit po kasi, kahit po sinasabi nating healthy tayo, hindi po natin alam eh. Kagaya ko na lang po na akala ko healthy ako, happy ako with Baba, so many years na parang fairy tale talaga yung buhay ko with him, with my family. Pero, ayun bigla na lang. Kaya, wag po nating hintayin. Share lang po natin ang i-share. Paulit-ulit ko po ang sasabihin, i-share natin yung benefits po ng ating amazing product, ang ating pong amazing barley, ang ating miracle food na barley. Yan. Next comment. Yan. Ito po yung gustong-gusto kong verse kasi yan Matthew 19:26. Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." O diba? Gets niyo po na ibig sabihin po, kung ikaw lang po yan, hindi mo po yan kayang gawin. Tao ka lang po Pero pagkasama mo po si God sa pang-araw-araw mo at si God ay nasa iyo, lahat po magiging posible. Lahat po magiging posible. Wala pong magiging imposible. Wala pong imposible. Pag nandiyan dyan si Lord sa'yo, maniwala ka, lahat ng mga desires mo, ibibigay niya.
Kailangan lang lagi mo siyang kasama, lagi mo siyang yung eagerness mo diyan sa heart mo, yung desires mo na lalo na kung tungkol yung sa mga good intentions mo, yung mga willingness mo to help, at kasama mo po siya, nandyan po siya, lagi ka po niyang nakikita, and everything na lang po ay magiging posible. Lahat ng gusto mo, ibibigay niya. Actually, naibigay na niya eh. Gawin mo na lang eh. Ipakita mo na lang sa kanya na you deserve to have it. Hindi po pwedeng hindi magiging totoo ang mga sinasabi ko kasi ginawa na po niya sa akin. Ginawa na po niya sa akin. Mula po noong buong-buo kong tinanggap si Lord sa buhay ko, lagi ko siyang nakakausap. Lahat po ng heart desires ko po nangyayari. Dati nga, Lord, may isa lang man lang ba ako sa mga anak na pagdating ng araw, mag-aalaga sa akin kasi ang sabi nila kasi wala daw akong anak na babae, kawawa daw ako pagdating ng araw. Pero pinapakita po ni Lord na sa 8 ko pong anak, wala po ni isa na hindi ako pinapakitaan ng pagmamahal. Mahal na mahal ako ni Lord. Mahal na mahal ako kasi binuo niya yung mga anak ko na God-fearing sila at mababait silang mga bata. Nararamdaman ko yung pagmamahal ni Lord through them. Dahil mahal na mahal nila ako, nararamdaman ko na ang pagmamahal ni Lord, sobra-sobra. Ang bless niya sa akin, sobra-sobra. 8 lalaki. Kahit sinasabi nila na dahil wala akong anak na babae, kawawa ako pagdating ng araw. Hindi po totoo. Kagustuhan po ni Lord na maging 8 ang anak ko, puro lalaki. Pero masusurvive ko po yung lahat ng mga pinagdadaanan ko for them. At ito po yung binabalik nila sa akin. Ang babait po ng aking mga anak. Sobrang mga caring sila. E yun nga po yung isa nga dito po ako sa Europe dahil po sinama rin niya ako. Pasyal tayo mama, ganyan-ganyan lang. So, ang lahat po ng ito ay plano po ni Lord. Maniwala po kayo. Yan po. Maniwala lang po kayo na walang imposible kay Lord. Lahat possible. Okay po, Mens. Next na po, Mens. Yan po yung ano nga, sinabi ko sa inyo na for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang sarap po siyang ramdamin eh. Ang sarap po siyang ramdamin. Kung maramdaman niyo po siya, malalaman niyo po yung purpose ni God para sa inyo. Yung mga plans ni God para po sa inyo. Okay po? Next comment. And that's all po. Thank you and God bless everyone. This is your mentor, Linda. I am Dragon and I am worldwide.